Kahit po hindi ito ibalita ng mainstream media dahil alam nyo naman, ayaw nilang binabalita to. Ito po ay galing mismo, no? Galing po mismo ito sa video. At si Pangulong Duterte po mismo ang nagsasalita. Iyan. Pero bago natin sabihin yung sinabi ni Tatay Digong, dito muna tayo sa dating, eto pala si Ungab, hindi simpleng congressman. Si Ungab pala ay dating House Appropriation Committee Chair. So siya pala talaga may alam to sa pagbabudget kasi kaya pala yung minsan nagdi-discuss to sa yung unang-una pong maisog rally. Nagdi-discuss po to si Congressman Ungab tungkol sa budget. Dati pala siyang House Appropriation Committee Chair. Yung ano po, yung pwesto po ni nag-resign o tinanggal. Kasi siyempre tinanggal talaga to pero sinabi niya nag-resign siya ng kusa. Ito po sino na nga? Ay nako, yung katropa ni Romualdez, no? Na si Putan, dami ko na hindi naalala ang pangalan. Saldico. Yan, yung pwesto ni Saldico ngayon, o yung tatanggal lang kay Saldico. Yan pala si Ungab pala dati yan. Kaya marunong talaga sa budget to. Okay, eto po ang sinabi at saka taga Davao to si Ungab. Kaya tropa pip sila ni Pangulong Duterte. Isa siya. O isa lang siya. Sa mga hindi bumaliktad. Alam ko, dalawa na lang sila ni Dalawa na lang sila ni Congressman Paulo Duterte na hindi bumaliktad sa mga Duterte. Ito po ang sabi ni Congressman Ungab. May nakita akong maraming kulang sa BICAM report. Pinirmahan ito kahit may nakikita tayong mga blanco. So pinakita po ni Ungab yung mga blanco, merong nakalagay kung ano yung anong budget yun. Tapos si blanco, hindi zero. Blanco. Pati yung total, syempre, blanco. Mostly from Department of Agriculture and unprogrammed and on unprogrammed appropriations. With all these findings, makikita na defective yung BICAM report at bakit pinirmahan ng members. So the House and the Senate ratified a defective BICAM report. Yan po ang sinabi ni Isidro Ungab. Kayo nga, huwag kayong tatanga-tanga. Pwede bang gawa-gawa ni Ungab yan? Ang pinagbabatayan nila, yung hawak nilang papel. Ano ba naman ito mga... Huwag nga kayong ano, pwede bang gawa-gawa yan? Gawa-gawa ba ni Ungab yan? Ano kayo? Kaya po sabi ni Tatay Digong, the budget is totally invalid. No? Binatikos po ni Tatay Digong itong budget 2025 dahil invalid and unenforceable dahil sa mga bahaging iniwang blanco. Bawal po yun. No? Bawal po yun. Pag nag-iwan ka po ng blanco, parang cheque po yan, na blank check, na pwede mong ilagay kung ano yung gusto mo. Mahirap po yun. No? It is not only inaccurate, hindi lamang po ito mali-mali. But I think the budget is in totality invalid. Yan po mga pahayag ni Pangulong Duterte. Kung invalid po yan, hindi po yan legal. Kung yan ay hindi legal, illegal po yan. Hindi pwedeng magblanko-blanko dyan sa pera ng tao. May karapatan po ba magsalita si Tatay Digong nito? Baka nakakalimutan nyo po, no? It's not only inaccurate, sabi ni Tatay Digong, but it is totally invalid. Hindi pwedeng magblanko-blanko.
Okay, natuklasan yan ni 3rd District Representative Isidro Ungab. Ayon sa ulat, may blankong bahagi ang BICAM Conference Report. Karamihan ay agriculture at unprogrammed appropriation. Yan. Okay, sabi pa ni Pangulong Duterte na ito raw pong pagbablanko dyan sa appropriations sa BICAM ay para kang nagbigay ng cheque na blanco. It's invalid. You do not leave any item there. That's not allowed by law. And the budget is already. I would like to remind Congress, mali ho yan. O, eto po si Tatay Digong, in fairness, hindi po siya nananawagan na mag-alsa tayo. Sinasabi niya lang po, mali yan, Congress. Pahabol pa po ni Tatay Digong, please correct it or recall the budget and demand an explanation bakit dumating sa inyo yan na ganun kablanko. O, di po ba? Magtanong po kayo. Ang dami niyong iniimbestigahan. 125. Ang itatanong lang po ninyo, ayan po, trilyon. Bakit po may mga blanko to? Bakit nyo kami pinapirma na mga blanko pala yung pinipirmahan namin? Kaya imposible naman kung pumirma kayo. Ibabalik ko lang po nangangantyaw kasi noon yung BICAM. Ay yung mga BICAM ng congressman. Aminado sila, nag-insert sila yung AKAP . Sabi nila Aimee tsaka ni Senator Bato last year. Sabi nila, nagtaka na lang kami. Wala sa usapan ng BICAM yan. Tapos, pagpirma namin, meron na palang AKAP, yung AKAP last year. O ngayon, hindi na po pumirma si Bato. Ngayon nyo po sabihin na pumirma kayo ng blanco. Nung sinita kayo ngayon, sasabihin nyo na napapirma lang kami dyan. Okay. Ito po, sabi pa ni Tatay Digong, it is not only inaccurate, the budget is totally invalid. Huwag mo nang lituhin mga tao pat sa bilyo. Hindi ako, okay na ako. Ayoko lang na niloloko mo sa channel ko yung mga tao. Huwag mong lokohin dahil trillion tong pinag-uusapan natin. Sagutin mo, valid ba o invalid? Sabi ni Tatay Digong, invalid yan. Yung budget natin dahil may mga blanco. Ngayon, sanay na sanay sila eh. Ganito po ang style nila lahat. Basta inatake mo sila sa mali nilang ginawa, ibabalik. Si Duterte nga, may 51 billion si Pulong. Puta, anong connection nun? Anong connection nun? Dito, sa may kay Pangulong Duterteng binibintang na yung budget ngayon ay invalid. Alam niyo po, matagal na tayong pinaiikot na binudol na tayo dahil naboto natin siya. Binubudol pa tayo mga katulad nito, no? Binubudol pa nila tayo tuwing may nakikita tayong problema. Si Sara Duterte nga may 125 si Sara Duterte, sagutin niyo yung mga tanong. Ang tinatanong namin, nasaan ang pera? Nasaan ang pinagbentahan ng ginto? Saan nyo dinala yung 117 billion na kinuha nyo sa PDIC? Saan nyo dinala yung kinuha ninyo sa PhilHealth? Nasaan ang pinagbentahan ninyo ng mga yung lupain sa Star City, yung sa Makati? Nasaan yung mga pera na yan? Si Duterte, may ginagawang kasalanan niya, pumatay yan ng maraming tao, di ba? Puta, tapos na yan. Sumagot na kayo ngayon. Okay tayo nyo, paulit-ulit kayo, kurakot si Duterte. Sagutin nyo yung mga binabato sa inyo. Hindi yung laging Duterte. Tapos na si Duterte. Tapos na yung panunungkulan ni Duterte. Pwede nyo namang kasuhan. Sinasabi natin yung kasalukuyan nangyayari ngayon. Bakit siya Pulong merong 51 billion?
Putang, paulit-ulit. Yan lang naman ang 125 kay 51 billion kay Pulong. Si Duterte, kita nyo si Duterte, umuunlad. Di ba? Yung sabi lang una, AJK, mamamatay tao. Palamura, bastos. Tapos naging drug lord na siya ngayon. Kasi, bakit lumabas yung drug lord? Nung sinusumpa nila si Duterte na pumatay ng mga drug lord, pumalag yung mga tao. Bakit kayo nagagalit na pumatay si Tatay Digong ng drug lord? Hindi ba dapat lang pumatay yan ng drug lord? Pangako niya yan. Kaya ang ganti nila, hindi, kaya niya kasi pinatay, kakompetensya eh. Bigla naging kakompetensya niya, bakit niya pinatay yung kanyang negosyo? Kung kakompetensya lang. Hinahanap mo 5,500, 1.4 billion a day. Tanungin ko po kayo, ano po mas malaki? Yung 1.4 billion a day o 125 million? 1.4 billion. A day yun eh. Yung 125 million, yun na po yun. Paulit-ulit na lang sila dun. Sino si Mary Grace Piato? Sino si Bukong-Bukong? Sino si po Castaño? Iyot Casta? Sino po yung puta? Mga ganun lang matanong na mga yan eh. Sino si Iyot Castañas? Sino si Ido? Mga katarantaduan lang mga pinagsabi ng mga ito. Tunay yung mga tinatanong natin. Sa kanila, binabatuhan lang tayo ng mga pambobo. Bigla, narindi tuloy yung Iglesia ni Cristo. Tigilan nyo na yung pamumulitika. Magtrabaho tayo. Ano sabi? Ano sabi? Tumugon, 2 milyon. Nagrally. Minority lang yan. Bakit nyo susundin yung minority? Magrarally kami, mas marami. Oo nga. Pucha, 2 million lang kayo. Sila 30 eh. O 30, ano yung mas marami? 30 o 2? Mas malaki yung 30. Kasi 3-0 eh. Yung 2 lang eh. 1, 2. 2 million yun eh. Mas malaki yung 30. Okay nang. Opo, bobo po ako. Kayo po matalino. Tama yan. Sinabi ni Tatay Digong, ganito kayo katalino ha. Sinabi ni Tatay Digong, invalid yung budget. Bakit po invalid, Tatay Digong? Kasi maraming blanco eh. Bawal niyong pirmahan yan. Bakit kayo pumirma? Ito pa sabi ni Tatay Digong, pwede kayong makulong. Yan ha. Sinabi yan ni Tatay Digong. Ang matalino, putya, oo nga. Umaayon kami kay Digong kasi ay bobo. Bobo daw tayo eh. Pag bobo, umaayon kay Tatay Digong. Oo nga no. Bakit nga sila pumirma blanco? Pero pag matalino, ganito utak. Bobo tayo, di ba? Sila matalino. Ganito utak. Ganun ba? May blanco ba? Nasaan yung 51 billion ni Pulong? Nasaan si Mary Grace Piatos? Puta, ito pinag-uusapan. Ganun sila katalino. Ang sinasagot nila, hindi yung tanong mo. Kumain ka na, 3 araw na akong hindi pa naliligo. Okay. Ganun sila katalino, advance sila mag-isip. Tinatanong mo, bakit nyo pinirmahan ng blanco yung aming budget? Sabi ni Tatay Digong, illegal yan. Hindi nila kayang sagutin yan. Hindi nila kayang ipagtanggol na illegal yung budget. Asa ng 51 billion ni Pulong? Tapos tayo pa bobo. Di ba? Tayo pa bobo. Nakahiyang-hiya naman kami sa matatalinong katulad nyo. Ang tatalino nyo. Yan lang kasi ang kaya nilang gawin eh. Utos sa kanila yan. Pag tinitira yung si Marcos, tirahin nyo si Duterte. Opo.
Hindi nila kaya sagutin bakit pumirma yung mga congressman at senador sa